Sa kabila po naman ng mga pambabatikos, desidido naman ang Malacanang na isapubliko ang listahan ng Pangulo ng mga umano'y nasa narco list. Pero pag-amin po ng palasyo, ang basihan ng listahan na yan ay ang impormasyon mula sa wiretapping na ginawa naman sa ibang bansa. Balitang hatid ni Joseph Morong. Sa tulong ng impormasyong ibinigay ng ibang bansa, nabuo raw ang narco list ni Pangulong Duterte, listahan ng mga politikong sangkot umano sa illegal na droga. At ang impormasyon na yan ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, nakuha sa pamamagitan ng wiretapping. Bawal ang wiretapping sa Pilipinas nang walang permiso ng korte, pero sabi ni Panelo, wala daw batas na nagbabawal sa ibang bansa para gawin ito at ibahagi sa Pilipinas ang makukuha nilang impormasyon. Ang mga nagpo-provide sa atin, mga sa ibang bansa Ang magagaling dyan, Israel. Magaling dyan, America. They're doing Russia, China. In other words, they provide us with information. Wala namang kasalanan ng gobyerno doon kasi binigyan ka ng informasyon. If it pinpoints a criminal activity and on the basis of that you surveil the person subject of such an information, hindi masama yun. Dina-validate pa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang naturang listahan. Sabi ni PDEA Director General Aaron Aquino, 82 na mga politiko ang nasa narco list. 64 dyan, re-electionist at tumatakbo ulit ngayong eleksyon. Pero desidido ang Malacanang na isa publiko na ang narco list sa susunod na linggo. Sabi ni Panelo, ito raw ang napag-usapan nila ni na Pangulong Duterte at DILG Secretary Eduardo Año. Hindi raw pwedeng umangal ang mga mabubunyag at sabihing paglabag ito sa presumption of innocence o karapatan na ipagpalagay na inosente ang isang tao hanggat hindi napapatunayang may sala sa korte. The constitutional presumption of innocence, to my mind and to the President's mind, have been waived by reason of the running for public office. Because when you run for public office, everything is a fair game. Kasabay ng pagsasapubliko ng narco list ang pagsasampa daw ng administrative case ng DILG. Sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, oras na ilabas ang mga pangalan na nasa narco list, may pruweba na sangkot sila sa kalakalan ng illegal na droga. Sabi naman ng grupong Center Law, may pwede pang gawin ng mga kinakabahan na masama sila sa narco list ng gobyerno. Pwede po silang mag-file ng petition for habeas data na alisin sila dyan. Kasi kung merong listahan, ibig sabihin may data laban sa kanila or na involved sila kanila, mayroong right privacy issue. Sabi naman ni Senador Leila de Lima, bakit daw ang tagal kasuhan ng mga tunay na narco-politicians? Hanggang lista lamang daw ang kaya ng gobyerno para manghiya. Joseph Morong, GMA News.